Gagawa naman tayo ng bagay na labag sa kagustuhan natin. Kailangan gawin natin ito para manatili tayo sa kapangyarihan. Anong kapangyarihan meron ng utusan? Kung ayaw niyong pumunta, ako na lang. Kinakailangan makapunta ako sa mansyon para malaman ko kung anong transaksyon na mangyayari. Hintayin niyo mamaya tawag ko at ako sasabihin sa inyo kung anong gagawin niyo. Mr. Kwon, finally we meet. Hindi ba natin hihintayin ang inyong tagapagmana? Tagon, tama-tama ang gating mo. Ang ating kaalyado sa East Asia, Mr. Arthur Kwon. My granddaughter, Veronica. It's a pleasure to meet you. Veronica Kwon, it's a pleasure. Now that our families have met, let's get down to business. I present to you the best drug that your money can buy. Sa lawak na aming impluensya at kapangyarihan, mabilis naming may bebenta ang produkto mo. Bakit niyo pa sinama si nanay dito? Hindi niyo na iniisip ang kapakanan niya. Delikado ang buhay niya dito. Ako pa rin ang ulo ng pamamahay at ang pamilyang ito. Ako pa rin ang masusunod. She stays, wala ka na magagawa doon. Excited ako sa partnership natin. Sigurado ako maraming bibili sa bagong produkto natin. Oh, no doubt. Alam namin na maraming bibili niyan. Ang problema, may bebenta ba ninyo dito? Huwag kang mag-alala. Aayusin niya ng aking ako. Oh, I'm sure you're very proud of your son. I am, Mr. Kwon. I am. Ikaw naman, Veronica. Mukhang alam mo na ang mga pasikot-sikot na iyong negosyo, ah. As I told you, ako ang nagpalaki dito kay Veronica. I taught her everything about the business. But we hope we had somebody to help her run the company. Bakit? Wala pa bang boyfriend si Veronica? Wala pa po. Ako, single. Itong si Veronica. Bakit hindi mo samahan si Veronica isang araw at magpaikot-ikot kayo dito sa Maynila? If he's available, then why not? Mukhang mas lalaw lalakas ang ating negosyo pag nagkatuluyan itong dalawa. Lolo, alam ko kung gaano ka-importante to sa inyo. Sasama ako. Ang papa mo, kasama ba? Hindi ako papayag na kayong dalawa lang. Hindi buo ang Guerrero kapag wala ako. Pero, hindi magandang pinaghihintay ang mga Montenegro. Don Julio, the first shipment worth 300 million is arriving today. In order to start our partnership, I want you to ensure me that the shipment enters trouble-free, and you will be able to distribute immediately.
Huwag kayo mag-alala, Mr. Kwon. Sinisiguro ng aming mga partners na makakapasok kayo yung produkto ng walang aberya. May I know who your partners are? The Guerrero family. Sila ang political family na nagpapatakbo ng buong Maynila. Really? That's impressive. We want to meet the Guerreros. Mamaya sa Pierre, andun sila. Ipapakilala ka rin namin sa kanila. Well, we need to go. Well, we'll see you at the port. Sige, pupunta na rin yung aming mga kasosyo. Sisiguraduhin namin walang problema sa ating ship. Dito ka na muna. Huwag kang sumama sa amin. Ramon, pangako mo, hindi mapapahamak si Tanggol. Yeah. Baba. Tagal naman tumawag kay Tanggol. Natuloy kaya ang transaksyon nun? Huwag kang mainit, Ting. Maghintay lang tayo at sigurado tatawag din yun. Sana nga, wag na tumawag si Tanggol eh. Para hindi na matuloy yung lakad natin. Baka mamaya pa natuloy yun. Sigurado, malaking laban na naman to. At bakit? Naduduwag ka? Ikaw pa naman ang pinakamalaki dito sa grupo. Walang mangyayaring masama sa atin basta magtiwala ka kay Tanggol. Boss, kumpleto ba tayo sa gamit? Baka mamaya, madihado tayo. Huwag kang mag-alala, Emmett. Kompleto tayo sa gamit. At napaghandaan na rin namin to. Marami na rin kaming nakabanggang grupo. Kaya magtiwala ka lang. At hindi basta-basta ang grupong to. Kaya naniniwala ako. Matatapos natin ang misyon. Makakabalik tayong lahat ng buhay. Ito na tumatawag na si Tanggol. Tanggol, Divina, pumunta na kayo sa pier sa Masangkay. Kapag tapos na ang transaksyon, harangin niyo ang shipment sa Enriquez. Ako nang bahala kay Lolo at kay Papa. Ako na didiskarte. sige Tanggol. Ano pang inintay nyo? Umilis na kayo. Ha? Magandang umaga po, Mayor. Romero. Nasa loob na po, hinihintay na po kayo. Padaanin mo si Mayor.
Congressman, Lord Gustavo, magandang araw po sa inyo. Nakapwesto na po lahat ng mga tauhan ko. Handa na rin namin kayong i-escort. Wala dapat maling mangyayari sa araw na to. Ha? Yes, sir. Berto, bakit nandito lahat ang mga tauhan ni Romero? Huwag mo na sila pansinin. Dagdag protection lang yan. Saan? Sa mga Montenegro? Papa, mainit ang dugo sa akin na Ramon. Hindi natin alam kung ano pumapasok sa isip niyan. Napaka-predictable, napaka-unstable. Gusto ko lang makasigurado na hindi tayo masasabit tayong mga gerero o anuman ang mangyari. Roberto, wala silang gagawing masama dahil kakampi natin sila. Ilagay mo sa kukote mo yan. Ikaw lang itong pinagpipilitan mong kalaban sila. Dahil sa alitan yun ni Ramon. I think Lolo's right. I don't think the Montenegros are stupid enough to try something here. Besides, ano naman mapapalaan nila kung kakalabanin nila tayo? Hindi rin namang masama kung mag-iingat tayo, hindi ba? Roberto, alalahanin mo, ilang beses ko na sinabi sa'yo. Kailangan natin ng mga Montenegro. Pwede ba? Pag hindi na nakatali ang kapangyarihan at ulo ko sa kamay ng mga Montenegro, baka sakali, Papa. Halika na. Tanggol, papunta na kami dyan. Malapit na kami sa pier. Pwede na kayo pumwesto. Doon kayo pumwesto. Sa kanto ng Aguilar. Oo, alam ko yan. Diyan din ako nagbababa ng kotse. Tara, doon tayo sa may kanto ng Aguilar. Copy, boss. Mayor, yan na po ang kargamento ng mga Montenegro. Ayaw ng gulo, ha? Ayusin mo kagad yan. Opo, Mayor. Nakita mo na. Hindi naman mahirap ang pinapatrabaho ng mga Montenegro. Pagkatapos nito, pwede ka nang bumalik sa City Hall. Papa, hindi talaga tapas dahil nandito. Ginagawa ko to para sa'yo, ha? Hindi para sa mga Montenegro. Roberto, kailangan natin ng pere para sa kampanya ng Miguelito. Kaya natin ginagawa ito. Pa, I think Lolo's right. Kailangan pa natin ng pera ng mga Montenegro. But once I win the elections, baka panahon na i-reconsider natin ang posisyon nila with us. Kong, nandiyan ang mga Montenegro. They're here. Kung gusto mong matapos kagad ang transaksyon nito, ayusin mo ang pakikitungo sa mga Montenegro. Lalo na kay Ramon.
Mr. Kwon, mukhang maraming kontrabando sa dala nyo. Well, of course, I believe in large investments. As a matter of fact, this is the biggest shipment that we ever have delivered. Malaki ang kumpiyansa sa inyo ni Lolo. Kaya huwag niyo sana kaming bibiguin. Don't worry, Mr. Kwon. Si Tanggol ang mamamahala ng distribution ng karikamento mo. Compadre! Don Julio. Don Gustavo. Juan. Yeah, Roberto. Mukhang pamilya ang kasama mo, ha? Sino siya? Tao ko yan. Tiwala. Siya ang mag-a-assist sa inyo. Tanggol. Happy to see you at safe ka pala. Very good. Wait, what? Ano nangyari? Wala ko, Kong. May nagtangkalang sa buhay ko. Kinidnap ako pero nakatakas naman. Humingi ako ng tulong kay Mayor pero wala siyang ginawa. Nagulat na lang ako sumulbat siya sa bahay after what happened. Hindi ko alam ito. Kung may nakapagsabi sana sa akin, di nagawan ko ng paraan. Di bale, babawi ako sa inyo. Padre, sana hindi na yan maulit na muli, ha? Buhay na aking apo ang nalagay sa peligro. Buti na lang magaling at matiskata si Tanggol. Nakuha niya ang makalabas ng buhay. Oh. Pero kung may nangyari sa anak ko, sa tingin ko, hindi ko matatanggap ang mga pasensya ninyo. Well, Tanggol, kung gusto mong balikan yung mga kumidnap sa'yo, sabihin mo lang. Ako nang bahala sa kanya. Maraming salamat na lang, Kong. Pero huwag ko kayo mag-alala. Dinispatch ako na ang lahat ng mga kumidap sa akin. Don Julio, I can see you brought some friends. Siya pala. Compadre, ikaw ang dahilan kung bakit tayo nandirito lahat. Compadre, si Mr. Arthur Kwon. Isa sa pinakamalaking negosyante sa East Asia. Mr. Kwon, Don Gustavo. It's a pleasure to meet you, Mr. Kwon. No, the pleasure is mine. Mayor Guerrero. Mga Guerrero, sila sinasabi namin partners namin dito at sila may hawak na mahinga. Partnering with a very powerful politician is a smart idea. Kamsahamnida, Mr. Kwon. Who's this beautiful woman? My granddaughter, Veronica, my pride and joy, and my heir. Pleasure to meet you all. I'm looking forward to this partnership with you and the Montenegros. Pleasure is all mine, Miss Veronica. Well, let me introduce myself. Miguelito Guerrero, the future mayor of Manila. Mr. Juan. Masyado palang formal itong apo mo. Ramon, andyan na yung shipment nyo. We have very limited time. Bago tayo mapansin ng mga opisyal. Shall we? Yeah.
Legitimate business namin ang pagbebenta ng ceramic sa buong mundo. What do you think, Tanggol? Patalino idea. Sino mag-iisip na sa imported na base na yan? Diyan yung itatago ang droga. Oras na magbigay ng hudyat si Tanggol. Susugod tayo. Mata kayo. 300 million. Tulad ng pinag-usapan. Hati lang nung diniliver namin ang binayaran ninyo. I need other distributors to sell more. Akala namin kami lang ang bibenta nyo dito. Meron pa pala kayo ibang kausap. Ginamit nyo kami para ipasok ang produkto nyo dito. Ganun ba, Mr. Con? Natcom, pasukin nyo kami. May paparating na Natcom. Sinasabi ko na nga ba ilalaglag mo kami. Kontraband! Tagal na kami dapat ipalasing. Ubusin ko lain ninyo. Ibaba mo yung baril mo. Kumuha mo yung putong ng tumalimbong kay lahat dito. FPJ。我觉得现在网上的这个声音好乱啊，真的不知道该听谁的了。昨天我们这边这个退烧药，派出箱这个药房发了啊，然后呢就是可以凭身份证和社保卡去领，去免费去领。然后官方也发了这样的一个通知，说市民朋友要做好这个防护，然后呢尽量晚感染或者说不感染啊，要防护自己。然后呢还提倡大家去打疫苗，就是第4针的这个加强针来了啊，就是应接尽接嘛，要去打疫苗。但是今天早上我起来又看到一个消息，也是官方的啊，都是官方的，我并没有看那些谁瞎白活的这种啊，人家就是官方的，又说感染一次，然后呢对身体的这个防护效果强过于这个打1针疫苗。那你想想，那我还何不反正是早感染晚感染都是要感染的，那感染1次的这个防护效果强过于这个打1针疫苗，那我还不如去感染1次呢，是不是啊？这是不是一个矛盾的这个东西？所以说现在真的不知道说，听谁说了。然后之前不是说这个感染了之后要多喝水嘛，是不是使劲喝水嘛，排毒什么乱七八糟的嘛，是不是？然后结果后面又来了一个新闻啊，又说这个多喝水会引起这个水中毒啊，大家知道没？这也是医生讲的哟啊。所以说我觉得现在能不能统一一个口径啊，就有一个让大家这种真的心里面就是比较那个的，就是你现在搞得大家人心不安啊，是不是？一会儿又说这个要接种疫苗，然后一会儿说感染了之后防护效果比疫苗还好，是不是？然后一会儿说多喝水，然后一会儿说喝多了会水中毒。之前呢又说这个莲花清瘟是这个神药，是不是？专门治这个新冠，预防新冠的。然后现在呢又说这个莲花清瘟不行啊，又很多人又在推这个小柴胡啊。说老实话啊，这2个药我都吃了，我也备了很多，但是呢，说真的，就是真的没有什么效果，吃了2个都没有什么效果。我现在算起来前后可能差不多有20天的这时间了，这个还是有痰，只是说一天一天在减轻啊。所以说现在网上的很多东西啊，大家就我现在都懒得看了，就不想看了，因为一天一说，一会儿就说这个感染了1次3到6个月这个不会复阳啊，但是过一会儿呢又说还是会2次感染或者怎么样复阳，就这样的，这样那样的，真的不知道听谁说了，也不知道该相信哪一句了。所以很多时候就按照自己的来吧，我就按照自己的来吧，就是感染了这个东西啊，你如果说发烧，确实发烧了39度以上的，那确实是退烧，这个是有效的啊，是真的能把你这个烧给你退下来的。但是后面的这些东西啊，如果说你觉得你的身体扛得住，那就让它慢慢的这个痊愈。如果你的身体扛不住，尽量的还是如果你当地的这个医疗资源不是很紧张的话，还是去医院啊，让医生给你对症开点药，不要瞎吃，在家里面瞎吃八吃的啊。就开点药，就像我这个流鼻涕啊，我觉得是一天一天的在好转，所以说我也就没怎么管它，后面也不吃药了，一样药吃了2天之后都没有效果，我就不吃了。但是我们邻居他就是那种，他也是流鼻涕，跟我一样的这个症状，他就去诊所配了药啊，诊所给他配了几十块钱的药，就是还行了，还好的就快了，就早就好了啊。所以说这个东西根据自己的这个情况来，觉得你自己的身体扛得住的话，那你就让它慢慢的这个痊愈；扛不住的话，还是要去医院啊，去诊所。
就是以前说这个新冠多么多么厉害，就是现在怎么感觉搞了之后，诊所都可以把这个病搞明白了，是不是？诊所给你配点药，然后这些后面的症状都好多了呢。他说，哎呀，不知道怎么信了，很多时候根据自己的这个情况来判断吧。如果说你光到网上去偏听偏信的话，你说反而一个这样说，一个那样说，反而好像是不知道该怎么办了，是不是？